Yan. Good morning, everyone. Welcome po sa ating worship service this morning. Yan, it's around 29 days na lang ay Christmas na. Kaya ang paligid ay punong-puno ng mga glittering, glowing, shimmering na mga ilaw. But we are here joining our brethren to show our love for God. Going to church is an expression also of our love to our brethren. So, tayo pong lahat ay tumayo at tunay nga na i-welcome po natin muna ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan po nating malakas na palakpak. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Yes! And today, we will honor our God by singing songs of praise unto the Lord. Hindi lang aawit, kundi talagang magpupuri at sasamba sa atin pong Panginoon. And we will celebrate po yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. Express our love to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing the song. Oh, hallelujah. Amen. Purihin ka, Diyos. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Yes, God. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Yes, Lord, kami po, Diyos, ay nagtatapat at sumasamo sa banal mong trono, Panginoon. Dumudulog sa harap ng banal Amen, Church. Tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo.
maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon upang ipagdiwang inyong kabutihan, Panginoon. Panginoon, sa araw na ito, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga naiisip at sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, i-bless niyo po ang ang congregation. I-bless niyo po ang mga tutugtog at aawit sa inyo, Panginoon. I-bless niyo po ang ating speaker, Panginoon, at ihanda niyo po ang aming mga puso at aming mga tenga sa inyong ibibigay na salita, Panginoon. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. So, ang lahat po ng pinagpala, pwede po bang sumigaw ng malakas na Hallelujah! Amen. Hi, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, patuloy tayong aawit para sa ating Panginoon. At tunay nga na sa mga aawitin natin, akuin natin na ang inaawitan natin talaga is nasa harapan natin ang ating Panginoong Jesus. No? Kaya, yun, walang sawang pasasalamat at pagpupuri ang ibibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Isang malakas na palakpak po muli para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos, mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay tataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. O napakasayang magbigay papuri, magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman, o pupurihin ka sa bawat tugtugan, at pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Hallelujah. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. O itaas natin ang ating mga kamay. Itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. O napakasayang magpuri sa'yo, Panginoon. Magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan. O pupurihin ka sa bawat galaw.
Itataas ang ngalan mo magpakailanman. O minsan pa, mga labi ko. Hallelujah. O dinggin mo, Panginoon, ang mga papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y pupurihin sa kalangitan. O mga labi ko, Diyos, sa iyo aawit. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa kalangitan, aking kamay, itataas ka. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. At pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. O napakasaya, napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka at pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Minsan pawitin natin, napakasayang magbigay papuri. Magbigay papuri. O labis na galak, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na labis ang saya kapag kapiling ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tunay nga po doon sa inawit natin na labis ang kasiyahan basta tayo nasa piling ng Panginoon. Amen? Iba yung kasiyahan na yung makamundo na kasiyahan, di ba? Iba yung kasiyahan na nararanasan natin sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya patuloy tayong magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. O ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, papapurihan, pasasalamatan, O Diyos. Dahil ito lamang, Panginoon, ang nararapat naming gawin sa kabila ng ginawa mo para sa amin. Sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, at sa patuloy na katapatan mo, O Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Kaya dinggin mo, Panginoon, ang aming mga patuloy na pag-aawit at pagsamba sa iyo. Tanggapin mo ito, Panginoon, at maging mapangong samyo sa iyong harapan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Panginoon.
sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos, o Panginoon. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. O purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Oh, hallelujah. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking hiling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, sa dakilaan mo'y hindi mapapantayan. O purihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking hiling,
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katahatan sa buhay ko, lagi mong lahat narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo, o pupurihin ka. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O purihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. o pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, oh, hallelujah. Oh, Jesus, oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dapat lamang, O Diyos, nabigyan ka ng papuri. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon, tinataas ka namin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pupuri ka namin.
Oh, salamat o Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa amin, Diyos. Oh, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri at pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, O God. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, worship you. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, you deserve it, Lord. You deserve it, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede na po tayo makaupo. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Baka pwedeng padagdag ng bass. Yung mic. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. And Merry Christmas sa inyo. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Yung buhay ay parang gulong lang, no? Patuloy na umiikot ng umiikot. Amen? No? At hindi po natin alam kung kailan po hihinto. At ano pa man, no, ating pong pasalamatan ang ating Panginoon dahil araw-araw ay binigyan niya tayo ng rason bakit kailangan nating bumangon. Amen? Hallelujah. And kung kayo'y napagod na, no, at nawalan ng dahilan, sabi nung kanta, count your blessing one by one and it will surprise you what the Lord has done. No? Tingnan po natin yung ating kapaligiran, bigyan po natin kung anong meron tayo. No? And you are so blessed dahil kayo yung mga malulusog at malalakas ngayon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya marami po tayong rason kung bakit kailangan nating pasalamatan ng Panginoon. Kung mayroon kayong mga Biblia, pabukas po kayo sa aklat po ng Jeremiah. Ito'y chapter 18, 1 to 17. I think for how many times you already heard and this message at siguro makailang beses na o ilang pastor na ang pwedeng gumamit itong text na ito. But I use this text today as a reminder to all of us that we are under in the hands of God. Amen? Sabi po ng chapter 18 ng Jeremiah, verse 1 hanggang 17, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down the potter's house, and there I will give you my message. And I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potters formed it into another pot, shaping it, and it seemed best to him. Then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can I do with you as this potter does, declares the Lord, like a clay in the hands of the potter, so you are in my hands, O house of Israel. If any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, turned down, and destroyed, and if that nation I warn repents of its evil, then I will relent and not inflict on its disasters I had planned. But if another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, and if it does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I have intended for it. Now therefore say to the people of Judah and those living in Jerusalem that this is what the Lord says, look, I am preparing disaster for you and devising a plan against you. So turn from your evil ways, each of you
and reform your ways and your actions. But they will reply, it's no use. We'll continue with our own plans. Each of us will follow the stubbornness of his evil heart. Therefore, this is what the Lord says, inquire among the nations who are heard anything like this. A most horrible thing has been done by virgin Israel. Does the snow of Lebanon ever vanish from its rocky slopes? Does its cold waters and waters from a distant sources ever cease to flow? Yet my people have forgotten me. They burn incense to worthless idols, which made them stumble in their ways and in the ancient paths. They made them walk in the bypaths on roads not built up. Their land will be laid waste, an object of lasting scorn, and will pass by. They will uphold and will shake their heads like a wind from the east, and will scatter them before their enemies. And I will show them my back and not my face in the day of their disaster. Purihin po ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Sa muli, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at nagpapakumbaba ang iyong lingkod, Panginoon. Akin kong panganalangin, Panginoon, ang iyong banal na pagkilos. Tanggalin mo pagsamantala, Panginoon, ang mga bagay na amin pong inaalala. Lord, rebuild our heart and even our spirit, Lord, to be renewed by your strength, O God, today. Salamat po, Panginoon. Rebuke any forms of disturbances, O Lord, that can disturb the message that you want to share this morning. I rebuke the works of the enemy right now, and I bind them in the mighty name of Jesus of Nazareth. Marami pong salamat sa gagawin mo sa araw na ito in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umaga pong ito is the Potter's hand, sa kamay na magpapalayok o sa kamay ng ating Panginoon. Hallelujah. Kumusta? Kayo ba ay nag-enjoy sa biyaya ng Panginoon? Hallelujah. Did you feel the hands of God with you in your workplace, in your family, in your life? Now, naramdaman nyo ba yung favor na nagmumula sa Diyos? The most interesting thing in Christian service is, especially when you are in the ministry, is when you are watching and you are experiencing that you are in the hands of God. No, pagsubok, problema, ay pwede pong maranasan araw-araw. And makita po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Alam po natin ang kamay ng Panginoon ay lagi pong nasa sa atin. I would like to present my premise in this text. The potters knew that the type of a vessel he would make and its used before he even gathered the clay. Before he even gathered the clay. So he determined its shape, its length, and breadth, each to serve a specific purpose. So that this is also true to all man. God chose us before the foundations of the world and formed us with a specific purpose. So ang magpapalayok ay alam niya, no, bago niya po yung gagawin, katulad po ng paggawa ng bahay, no, sa ating kapanahonan, ay mayroon na po mga plano. Bagamat noong unang kapanahonan, hindi na maganon ka-concretize yung kanila po mga plans, like yung lahat ng mga length or ano yung mga forms. But there, at least there was in their mind, mayroon po sila mga forms na gusto po nilang abutin. And some of the mga pottery ay mga order na. So kailangan na lang sundan kung anong dapat nilang gawin. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, katulad po ng ating Panginoon, sa paglikha niya po, bawat isa sa atin, nung ikay binigyan niya ng buhay, mayroon na pong plano ang Diyos para sa iyo. Amen? At malinaw na po ang plano ng Diyos para po sa ating lahat. At sabi nga po ng Ephesians 4, 1 verse 4, that before the foundations of the earth, now God formed us already in a specific purpose. Now, in this text, now God said to Jeremiah, before I form you in your mother's womb, Jeremiah, no?
Before you were born, I consecrated you, I appointed you as a prophet to the nations. So it shows to us that each one of us ay mayroon na pong specific purpose ang Panginoon. Now, I would say na hindi naman ako medyo nagmula sa magandang pamilya, nawasak, nasira, hindi magandang pinagmulan, but I would say no, I concealed myself ko, mayroong layunin ng Panginoon kung bakit ako nilagay sa ganong pamilya. Now, each one of us, kahit sino man ang inyong pamilya, sino man ang inyong naging asawa, sino man, anumang klaseng anak na meron kayo, hindi po yan nilagay ng Diyos na wala pong dahilan. Dahil alam ng Diyos na kaya mo silang pangalagaan, alam ng Diyos na kaya mo silang buhayin, alam ng Diyos na kaya mo silang hubugin na magiging katulad ng kanyang mga plano. Hallelujah. Praise God. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong nakikita sa iyong tahanan, lahat yan ay mayroon pong magandang plano ang Diyos at mayroon po siyang dahilan. Amen? Ang sabi po ng Romans 8:28, for all things works together for good to those who love God. Amen? And that only thing that we have to do is to trust in God's process, in God's hands, na mayroon po magandang plano ang Diyos sa atin po mga buhay. But besides on that, there is also a time that even we know the plans of God, we also have our own plans. And that will be the time na ang Panginoon, doon po sa panahon ni Jeremiah, he remodeled the Israelites. No, mayroon po siyang warning. Sabi niya, I tell you like this, potter, go to the potter. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, and while Jeremiah is watching kung anong ginagawa ng potters, no, nakita niya na ang magandang nagawa ng isang pottery ay nawasak. At sa kanyang pagtingin, no, dahan-dahan binuo po itong muli ng pottery, ng isang potters. At noong ginawa niya, mas naging maganda pa. No, mas nagiging maganda pa kaysa una. Now notice that, because in everything in this world, there is always a message to all of us. No, sometimes God allows you to be broken again so that you will be molded again in a better one. Amen? Hallelujah. But opportunity, doon po sa unahan, no, pinakita po ng Panginoon, ano bang dahilan kung bakit ba na broken at bakit ba mayroon pong ganong klaseng proseso, bakit ba kailangang baguhin muli? Na pinakita po ng Panginoon, sabi doon na ang Israel ay mayroon po siyang reminders. No, nakita ng Panginoon ng Israel ay lumilihis po ng landas. Sila po ay nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. Alam niyo ba ang Diyos-Diyosan ng Israel? No, ang Diyos po kasi na si Azera at saka itong si Baal ay ito po ay mga sensual gods. No? There is always constitutes sexual activities in times of worship. That's why siguro ay mga Israelites ay lagi silang na-entice. Because they can easily go on the temple, they can easily express their feelings unlike serving God who is in the Spirit. No, mas malayo yung kanilang and every time, katulad din po sa atin, no, we want connections. Gusto natin yung ma-express kaagad. No, look at us today. No, tayo kahit alam natin na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, but the 80% Christians, Filipinos, are the Filipinos who worship idols. Who worship idols. Why? Kasi mas madali na magsamba ng Diyos-Diyosan na walang requirements ng pagbabago ng buhay at pagbabago ng ugali. Amen? Pero katulad sa atin, no, kailangan nating magbagong buhay. Inuutosan tayo ng Diyos na maging good example to our community.
Hinikayat tayo ng Panginoon na talikuran yung ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, ang nangyari po sa panahon po ni Jeremiah ay katulad din po ng ating kapanahunan ngayon. At ito po yung warning na binigay po ng Panginoon. Sabi niya, then the word of the Lord came to me. Sabi niya, O house of Israel, I cannot do with you as this potters does. So sabi niya, bayan kong Israel, hindi ko ba pwedeng gawin sa bayan ko katulad ng ginawa ng potters na ito? Sabi niya, like a clay in the hand of the potter, so are you in my hand. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon. Like the clay on the potter's hand, so are you in my hands. Sabi po ng Panginoon, O house of Israel, if at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted and torn down and destroyed, and if I have not a nation, I warn and repent its evil, then I will relent and not inflict on its disaster. Sabi niya, kapag ako'y magbigay ng paalala na ang bansa na nagkasala ay aking paparusahan, at kapag sila nakinig, sabi ng Panginoon, hindi ko itutuloy ang aking hatol sa kanila. And in the next verses, sabi niya, kapag ang isang bansa ay akin pong ako yung magtatakda sa isang bansa na aking pagpapalain, aking itatayo. At kapag sila'y nagkasala, sabi ng Panginoon, at kapag ako'y nagsabi sa kanila na at hindi sila pagsisi, sabi niya, then, sabi ko, I will withhold, no? If it does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I have intended to do for it. Sabi niya, I will reconsider. Pag-isipan ko muna kung akin bang itutuloy na ibibigay. Alam niyo, in the hands of God, while you are serving God, now all the doubts and questions na bakit ba nangyari itong ganito? Bakit ba hinayaan ng Diyos na ganito? Now God, give us a definite answer kung bakit po mayroon po mga pangyayari sa buhay natin na hindi po natin minsan naiintindihan. Dahil katulad po ng isang potterer, alam po niya yung kanyang purpose kung bakit niya ginawa ang isang palayok. Ang buhay din po natin, mayroon pong dahilan kung bakit po tayo binigyan po ng buhay ng Diyos. Amen? Ba't ka binigyan ng buhay ng Diyos? Mayroon pong dahilan. And every time na hindi po tayo sumusunod doon sa dahilan ng Diyos kung bakit Kanya binigyan ng buhay, there is always feeling na parang empty ka at wala kang silbi doon sa iyong kinalalagyan. At there is always emptiness. No, parang hindi ka significant doon sa lugar na yon. Kaya po kapatid ko sa Panginoon, po paalala po sa atin. Now, God's people in Jeremiah's day were under the delusions that God would defend them no matter what. Sa background po nito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa text na ito, ay yung mga taga-Judea, they are in delusions that God would defend them no matter what. So the people in Judah presume that with the Lord's presence in the temple, God will not look upon their sins of oppressions and idolatry. Mayroon po lang silang presumptions, mayroon naman kaming templo dito at may pangako naman ang Diyos kay Solomon, ang aming ninuno, at sigurado na hindi po titingnan ng Diyos. God will judge us in His mercy and grace. Moreover, God spoke to Jeremiah and reminded them that as a potter, their purpose is already determined. Mayroon po nakita ang Diyos na hindi po nila na-serve ang kanilang purpose. Now, He is even willing to impose punishment and provide repentance to lead them into His very purpose or their very purpose. Now, the question is how God redirected us in our purpose today. Because binalikan po sila ng Panginoon. Hey, Judah, Israel, hindi na kayo lumalakad kung bakit ko kayo tinawag. Mamaya maintindihan po natin, ano bang pagkatawag sana? Bakit ba sila tinawag ng Panginoon?
Now, bakit ba sila tinawag? Now, so how God does redirected us also towards our purpose? Number one, by providing us a complete directions of His plan. No, pinakita na ng Diyos na kitang-kita na tayo pala ay katulad ng palayok nilikha ng Diyos na mayroon pong naaakmang dahilan kung bakit po tayo create ng Panginoon. And on that purpose, God is also watching us as we grow until we serve the purpose that God intended for us. And He is willing, no? Handa siya magbigay ng rebuke, nagbigay siya ng rebuke. He provides informations para po tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Now, God as a potter, He has also a complete plan for all of us like a piece of art in His pottery. And each one is carefully molded so we can accomplish our purpose. Now, let us see the God's plan for Israel in the past. Now, in verse 1 and 4, malinaw po ang sinabi po ng Panginoon. This is the word of the Lord came to Jeremiah from, sabi niya, go down to the potter's house and there I will give you my message. So I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potters, look at this, so the potters formed it into another pot, shaping it seemed best to him. Shaping it seemed best to him. God is shaping us that seem best to Him. Not seem best to you. Amen? Hindi yung ating pananaw. Na ito yung plano ko, maganda. Ito yung aking gusto pagdating po ng araw. But God, no, because God has a determined goals, has a determined plans to all of us, He will redirected us into His very purpose for us. Hallelujah. Kaya kapatid ko sa Panginoon, take it as a challenge. Kahit saan ka man naroroon, mayroon pong dahilan ang Diyos dyan. Amen? Ano man ang iyong sitwasyon, mayroon din pong dahilan ng Diyos dyan. Until we accomplish to God's purpose. Hallelujah. Let us look at first to the Abrahamic promise. Ito po yung purpose ng Panginoon. Bakit niya tinawag si Abraham? Sabi niya, I will make you into a great nations and I will bless you. And I will make your name great and I will be a blessing. And I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse and all the nations on earth will be blessed through you. Isa pong malakas po na palakpak po sa buhay na Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos para po kay Abraham sa bansa po ng Israel. The United Israel ay mayroon pong magandang plano ang Diyos para sa kanila. Opportunity ay nabigo ang Israel na gawin yung kanila pong mandato. And God allows them to go on slavery. And there is, number 2, a post-exilic promise. Ito po, katulad po ng ginawa po ng verse 1 and 4, no, nakita po ng Panginoon na hindi po maganda naman yung kanyang pagkagawa. But it has been broken for a known reason, but ginawa po itong muli. Minoldi po ulit ng Panginoon and it seemed to best for Him. Hallelujah. Hallelujah. I hope you understand. Now God will send disaster sometimes, problems sometimes to mold us to become a better person. Hallelujah. Praise God. Sabi po ng Isaiah 4:9-6, it is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I also make you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. Hallelujah. Hindi po naputol ang plano ng Diyos. Meron konting pagbabago, but Israelites, sabi po ng Panginoon kay Isaiah,
Israelites will become a light for the Gentiles, including the Philippines. Amen? Including us. And the Israelites will bring salvations to the ends of the earth, referring to the Lord Jesus Christ that He is the lineage of Israelites. And praise God. Ano na ba ang plano ng Diyos para po sa atin sa kasalukuyang panahon? Number 1, ililigtas ka niya. Ito po yung plano ng Diyos para sa atin sa kasalukuyang panahon. Ililigtas ka niya. Malinaw po ang sinabi ng 4:18 to 19. Now, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. The word anointed is He is commanded. He is mandated. God mandated His Son, the Lord Jesus Christ. He is mandated to save us from our sins, to save us to the hail of fire, to deliver those who are in dungeons, to set the captives free. Ang layunin po ng Panginoon ay ang palayain. Sa atin pong kapanahonan ngayon, ang plano po ng Diyos ay palayain po tayo sa anumang klaseng paggagapos ng kasalan through the Lord Jesus Christ as we have known Him. Now, God's plan is to deliver us from any forms of slavery. Maging kahirapan man yan, problema sa pamilya, anumang klaseng kultura ng buhay natin na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos, nais po ng Diyos na wasakin yon at palitan yon ng kaaya-aya sa kanyang harapan. Like a potter's hand, muli po niya tayong huhulmahin that seems best in His eyes. Babaguhin niya tayo. Ililigtas ka niya. At kasunod pong gagawin ng Panginoon ay gawin kanyang maging mabunga. In John chapter 10 verse 10, sabi, Satan has come to kill, to steal, and to destroy. But I have come that you may have life and have it to the full. In John 15, 1 to 7, sabi niya, I am the vine and you are the branches. Now, if the vine is not connected to the if the branch does not connected to the vine, it will withers. Katulad po sa atin. But if you remain in me and my words remain in you, you can ask anything in my name and I will do it. And I will make you fruitful. Because sabi po ng verse 8, for it is my Father's glory that you bear much fruit. God desires to all of us that you live a fruitful life. Yun po ang plano ng Diyos sa atin. At ang dahilan niyan, because of the plan of God, in number 3, sabi niya, you are the light of the world, you are the salt of the earth. So ikaw ay magiging patutuo at magiging instrumento ng kaligtasan ng ibang tao. Yan po ang dahilan kung bakit po tayo tinawag ng Diyos. Hallelujah. And God is determined to accomplish that purpose until He finish on us. Hallelujah. Amen? But you have to understand this, mga kapatid ko sa Panginoon. Alam niyo ang paggawa ng pot, una po yan ay hinulma. Galing po yan sa putik na kung saan wala pong forma at pupormahin po yan. In a long process hanggang mabuo siya na parang isang palayok. At kapag nabuo yan, sa mahabang panahon na kanyang paghulma, ay sinusunog po yan. Sinusunog ng nasa mga 800 to 1,000 degrees na apoy para maging matibay. Gayon pa man, kung ang isang palayok ay hindi talaga, mayroon talagang defective talaga. Kapag nahahaluan ng ibang elements yan, hindi talaga magbigay ng magandang produkto yan. Wala po siyang ibang pakinabang kundi itatapon. Ganon din po ang buhay natin. Na kapag sa darating pong panahon na hindi po tayo kapakipakinabang, talagang hahayaan po tayo ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ito po ay paalala lang po bawat isa po sa atin. Now, if God is keep on repeating, on reminding you on something, listen to God. Amen?
pakinggan mo ang Diyos. Huwag mong hayaan na magkaroon ng kalos yung puso mo hanggang hindi mo na marinig yung boses ng Diyos sa'yo. Habang naririnig mo pa ang Panginoon, ibig sabihin nun, the conviction is still alive. Amen? Your connection of God is still alive. But if you feel alone, na parang hindi hinahayaan ka ng Panginoon, hindi mo naramdaman, parang wala ng conviction sa iyong ginagawa, parang normal na lang, kabahan ka na. Hallelujah. Kahit may maganda pong plano ang Diyos sa atin, hindi po siya isang tyrant na kailangang dito ka. You have always a freedom to choose. Kapatid ko sa Panginoon, maganda po ang plano ng Diyos po para sa atin. Let us work out on it. Amen? Sikapin po natin. Number 2, how God redirected us towards our purpose by reminding us to abide in His will carefully. To abide in His will carefully. First, He informed us of His authority. Sabi po ng verse 6, ito po sinabi ng verse 6, O house of Israel, can I not do with you as this potter does? Sabi niya, declares the Lord, like a clay in the hand of the potter, so are you in my hand. God is in control of everything. He is a sovereign God. Amen? God is a sovereign God. And He can intervene anything na pwede niyang gawin kung anong gusto niya para tayo po manumbalik sa Kanya. And by His pleasure ay pwede niyang gawin. No, sometimes He allows problems, He allows circumstances para tayo po'y manumbalik sa Kanya, katulad po ng ginawa niya sa mga taga-Israel. But sad to say, when Israel do not listen, when they do not listen to the voice of God, God delivers them into depravity. For 2,000 years, nawasak po ang God allows His own nation, His beloved nation. Sabi niya sa kanyang salita, inquire among the nations, sabi ng verse 14, inquire among the nation who heard anything like this. A most horrible thing that has been done by virgin Israel. I want you to see on the reality. Now, in the biblical perspective, makita nyo, napaka hyperbolic naman yan, Pastor. But I tell you, it is true na ang bansa ng Israel ay naalipin na napakahabang panahon hanggang siya'y nawasak at nawala. Sa kanyang kinang, dahan-dahan din siya nawalan ng kagandahan hanggang nadurog at nabura sa isipan ng tao. But look at the love of God for Israel. In 1948, muli pong nagiging bayan ang bansang nawasak noon. Isa pong malakas po na palakpak po sa buhay na Diyos. Hallelujah. Look at Israel today. Hindi maubusan ng missile. Kalaban niya malalaking mga bansa. Pero ang tawag sa kanya, bully daw siya. Napakaliit na bansa. Tuldok lang para sa Saudi Arabia. Tuldok lang para sa Egypt. Tuldok lang siya para sa Jordan. Pero hindi po siya matalo-talo dahil kasama niya palagi ang Panginoon. That is how God loved the Israel. When God broke down the Israel, He molded them again to become a bitter one. But you look at the process. Now sometimes the process of God to form us again to a bitter person, sometimes it is painful. Amen? It's not an easy thing. Nung durugin ka, buuhin kang mulit, hindi po ganun kadali, kapatid ko sa Panginoon. But what if? Ano kaya ang nangyari kung hindi kaya sila lumihis ng landas at sinunod kaya ang kalooban ng Panginoon? Siguro mas naging madali para sa kanila yon. Amen? And sometimes sometimes we, tayo po mga anak ng Diyos o kumikilala sa Diyos,
Maganda po ang plano ng Panginoon para sa atin. Sometimes there is a delay because of our disobedience on His commands. Kapag hindi po natin nasunod ang kalooban ng Panginoon, there is always a delay. Why? Because we will go through on the process until we will be whole again. Katulad po ng isang pottery. Kaya kapatid ko sa Panginoon, napakaganda po ng buhay. Napakasarap ng buhay. Amen? Na makita po natin na ang kamay ng Panginoon ay hindi po pala tayo binibitawan. Na ang kamay ng Panginoon ay napakahaba para po sa atin at kaya niya tayong abutin at iniibig niya tayo kahit anuman katulad po ng kanyang bansang Israel. We are God's people because we belong also to the Israelites. Amen? Through the Lord Jesus Christ, you are adopted as sons of God, the lineage of Abraham. Ang kapatid ko sa Panginoon, God reminding us to abide in His will carefully. He informed us of His authority. And later He provides us reason why we should listen to His instructions. Bakit po tayo dapat makinig? Number one, because God withhold blessings to the disobedient. Now, God withhold blessings to the disobedient. Sabi po ng verse 9 to 10, ang sabi niya, and if another time I announce that a nations or kingdom is to be built up and planted, and if it does evil in the sight, now in my sight, and does not obey, then I will reconsider the good I had intended to do for it. No, mayroon po palang bagamat ang magandang plano ng Diyos is to bless us, na to make us a blessing. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin pong kasalukuyang panahon. Napakaganda ng plano ng Diyos. But in every time, after the announcement of that blessing, because in Luke, sabi niya, to announce the day of the Lord's favor. Jesus has come to announce the day of the Lord's favor. Not indeed, hindi nyo na kailang pumunta sa templo ng Israel. Indeed, you can come to God easily now without any priest na pwede kang humingi ng tulong para makalapit sa Diyos. There is always freedom and liberty to come to God now, but we need also to be accountable to the plans of God. Kailangan na maging accountable doon sa mga pinag-uutos ng Diyos because in every way na mayroon pong plano ang Diyos, mayroon po siyang hiningi para po sa atin. Amen? Kung gusto mo maging close kay ni Lord, na isang sut-sut lang, Lord, pwede bang pahingi ng ganito? So na if you remain in my words, or if you remain in me and you remain in my words, you can ask anything in my name and I will do it. Without a doubt. Kung tapat ka naglilingkod sa Diyos, tapat kang magtitiwala sa Panginoon, gagawin niya kahit ano man ang hihilingin mo. Praise God. If you have faith in God, and earnestly ask God what you want happen in your life, ask the Lord, and God will grant it according to His word. Amen? Hallelujah. Kapatid ko sa Panginoon, God provide us reason why we should listen to His instructions because God can withhold blessings to the disobedience. Number 2, God will relent His anger to those who listen to His rebuke. Bagamat ang Diyos ay mayroon po siya nakaakma na parusa sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya, but if we repent, God will relent His anger unto us. Praise God. Isa pong malakas po na palakpak po sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Because His intentions to correct us is not to kill us. The intentions of God's punishment is for us to humble down and acknowledge our sins and turn back unto Him. Hallelujah, Jesus. Praise God. But once again, I remind you that every time that we also disobey God, God also gave us a fair judgment. So how God redirected us towards our purpose? Number 3, by giving us a fair judgment in our actions. There is always a blessing in obedience
and punishment of this and consequence of disobedience. Hallelujah. No, hindi pwede na, ay, anak ko na, pwede na, na pwedeng albor na lang yan, Lord. Hindi po pwede. God will never compromise evil. Na Lord, pwede bang albor na lang, Lord? Pwede bang wag na lang? No, mayroon po tagang kapalit yan. Hindi pwedeng wala. So ignoring God cannot excuse us from His purpose. Now, hindi po tayo, kapag i-ignore natin na, pwede bang, wala naman pakialam si Lord sa ginagawa. No. God give you already an unintended purpose. At kahit kalimutan mo ang Panginoon, iniglect mo ang Panginoon, yung purpose na yon is permanent. Amen? God's purpose is permanent. Before He forms you, before the foundations of the earth, mayroon ng playunin ng Diyos para sa iyo. And every time na hindi po natin ma-serve yung purpose ng Panginoon, no, at lilihis-lihis tayo kung hindi kalimutan natin, yung purpose na yun ay hindi po magbabago. So ignorance, no, or ignoring God cannot excuse us from His purpose. Letter B, rebellion always bear fruits of destructions. Sabi po ng 13:17. Now, nakita po natin na when we rebelled against God, it always bear fruits of rebellion. Sabi po ng Panginoon in verse 16, their land will be laid waste, an object of lasting scorn. Now, if you look at Israel, parang kung saan sila pupunta, parang kalaban sila lahat ng mga bansa. But praise God, no, Filipino people are good people. Salamat sa ating presidente noong nakalipas na panahon. Hindi ko alam kung nakabasa ba sila ng Genesis chapter 12. Sabi ng Genesis chapter 12, I will bless you and I will make you a blessings. And I will make you a great nations and I will make your name great. Sabi ng Panginoon kay Abraham. And I will bless those who bless you and I will curse those who cursed you. Yun po yung pinaka-critical. I will bless those who bless you and I will curse those who cursed you. Salamat sa Panginoon na ang ating bansa ay kinikilala ang bansang Israel. Katulad na aking nasabi, ang ating pong bansa ay kumukup-kup nung panahon po na nililitis ang mga Israelites. Isa po ang bansang Pilipinas na He allow the Israelites to migrate in us at nilagay po sila sa Marikina. Kaya po ang mga Pilipino ngayon pupunta ng Israel, mayroon po sila doong monumento para sa mga Pilipino. Mayroon po silang araw na nakalaan para i-recognize ang kabutihang ginawa ng mga Pilipino sa kanila. And look at the Philippines. Grabing paganism sa atin, no? Ano kaya mararamdaman ng Diyos na habang sumasayaw yung mga tao dyan na tinataas yung mga Hindi kaya pabahain ni Lord, hindi kaya paulanin ni Lord ng mga hailstorm, hindi kaya paulanin ni Lord ng apoy na habang nililift up nila doon sa Quiapo yung kanilang gustong ipakilalang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, saan niyo ba ako ikumpara? Saan niyo ba ako kayang itulad? Kaya ko ang galit ng Diyos dapat sa ating bayan ay sobra-sobra. But salamat sa Panginoon dahil mayroon po siyang pangako. Yung ating bansa made a good choice. Sabi ng Panginoon, I will bless those who bless you. I will curse those who cursed you. That's why I always pray to God, Lord, bless our nations as we bless your nations. Pangako po ng Diyos yan. Kaya tinan mo ang Pilipinas kahit nagaano, no, kahit anong mga halos wala tayong protection kasi nasa gitna tayo. Pero salamat sa Panginoon, ang favor ng Panginoon ay nasa atin. Amen? Pilipinos kahit saan magpupunta. No, yung second language ng mga Pilipinos is English. At pag sinabi mong magaling magtrabaho, Pilipino palagi yan. Kahit saang bansa tayo, pwede po tayo. Salamat sa Panginoon. Amen? And you are so blessed. Look at us. No, we are a group of intelligent people.
Sabi mo sa katabi mo, napakatalino mo. At pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Napaganda ng plano ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So ignoring God cannot excuse us from His purpose. Number 2, rebellion always bear fruits of destruction. And number 3, obedience is the only key to reach our predetermined purpose. Obedience. Now, if you look at Deuteronomy 28, 1-13, now, sa pinaka-last na verse doon, sabi noon, yung inyong mga anak, pag kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, ang inyong mga anak ay hindi magiging buntot, laging nasa unahan. Amen? Yung blessing pala ng ating pagsunod, that's why when I look at my children, sabi ko gusto ko yung aking anak laging nasa front seat. Laging nasa unahan. Una sa pagpapala, una sa kalusugan. Una sa favor ng Panginoon. And every time na they are deprived, and I ask the Lord, Lord, hindi mo plano para sa akin to. Dito yung plano mo para sa aking mga anak. Meron kang magandang plano para sa kanila. When we live in obedience to God, sabi na, when you planted, it will multiply. Hallelujah. Hindi ka mangungutang. Look, basahin nyo na lang. In Deuteronomy 28, 1-13. Hindi ka mangungutang, ikaw ang magpapautang. Amen. Naabot nyo na ba yung level na yon? Malapit na. Sabi mo sa katabi mo, malapit na. Hallelujah. Praise God. Natatawa yung may mga utang eh. Praise God. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. No? Kapag sumunod pala tayo sa kalooban ng Diyos, hindi ka na magpapautang, ikaw na ang uutangan. Sana bayaran ninyo yung utang. Praise the Lord. The measurement of God's blessing is incredible. Makita mo ka, napaka-visible. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon dahil hindi lang po tayo nagkwento ng mga walang kabuluhan. Maganda po ang plano ng Diyos. Pwede mo nang umpisahan ngayon na i-claim. Amen? I look at you. If God allows me to stay in Cavite City 3 years or 5 years from now, gusto ko makita kung paano kayo lumago. Kung paano umayos ang inyong mga buhay. Make plans. Na Lord, ano na ba ako 5 years from now? Lord, ano na ba ako 10 years from now? Make plans. Na Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko sa susunod na mga araw. If you believe in God, if you trust in God, in the Father's hand, if you rely in His ways, surely He is determined to make it happen. Gagawin at gagawin po ng Diyos yan. In conclusion, the Bible makes it abundantly clear that God created man and that He created him for His glory alone. Therefore, the ultimate purpose of man, according to the Bible, is simply to glorify God. Amen? It is simply to glorify God. Ang sabi po ng Panginoon sa atin, in John chapter 7, 15 verse 8, sabi niya, for it is my Father's glory that you bear much fruit. Ang sabi niya, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Mayroon pong layunin ng Panginoon. If we were able to serve our purpose, we will become a blessing towards others. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. This morning, I encourage everyone na hindi lang natin hangarin na tayo pagpalain ng Panginoon, kundi hangarin din natin na maging pagpapala ng mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Hangarin natin. No, mas maganda yung maging daluyan ng pagpapala kaysa pinagpapala. I called Father Medel to lead us in one song. Yung atin pong huling kanta kayang Tagalog.
yung huling song. And let us worship the Lord. Now, God wants us to glorify Him this morning. No, tayo po'y nilikha ng Diyos, hinubog ng Diyos upang magbigay sa Kanya ng kapurihan. And every time that we obey Him, and every time we accomplish our purpose, napaparangalan po ang Diyos sa ating mga buhay. Siguro kaya nandyan ka sa trabaho dyan, kasi tinawag ka ng Panginoon, may layunin ang Diyos para sa iyo. As you do your best in your jobs, in your works, in the workplace, God is also being glorified. Kahit anuman ang ginagawa mo sa bahay o sa tahanan, kapag ginagawa mo ang mga bagay na yon for the glory of God, ang Diyos po ay napaparangalan. Amen? Hallelujah. And can we give glory to God this morning? Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Can we just worship the Lord as we sing this song? Hallelujah. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mo. Come on, church, worship the Lord your God. Raise up your hands to the Lord and worship Him. Pasalamatan mo ang Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Magpupuri sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, nadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking hiling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking hiling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus,
Yes, Jesus. Hallelujah. We give you glory, we give you praise, and we give you honor, Lord, this morning, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitataas sa aming mga buhay, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na ginawa mo para sa aming po mga buhay. Salamat, Lord, sa kapatawaran. Salamat sa pag-ibig mong walang hanggan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Pwede niyo bang pasalamatan ang Panginoon? Open your mouth and give praise to the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa iyo. Pasalamatan mo ang Panginoon sa iyong kalusugan. Pasalamatan mo ang Panginoon sa pinagkakatiwala niyo para sa Kanya. Pinagkatiwala niya sa iyo. Just give praise to the Lord. Lord, salamat Panginoon. Salamat Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Lahat ng papuri at karangalan, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bagay na pinagkakatiwala mo sa amin. We give you back all the glory and honor. At salamat, Lord, sa maganda mong plano bawat isa sa amin. We are looking forward, Panginoon, hanggang kami, Panginoon, ibabalik, Panginoon, sa iyo at ikay babalik sa amin. Manatili kaming makatayo, manatili kami maglilingkod para sa iyong kaluwalhatian. Glory and honor belongs to you today in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's give praise to the Lord. Hallelujah. Give praise to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. God bless you. Ayan. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating tithes and offering. Alam ko po, almost all of us ay inihanda na yan. So, tayo po ay tumayong lahat at hawakan po natin yung halaga na nais nating ipagkaloob sa atin pong Panginoon. And today po ay, anong tawag doon? Kubo ni Kuya. Ayan. Ang special offertory po natin ay ang Kubo ni Kuya na kung saan ito po ay project ng UFM para po sa mga immediate or urgent need ng mga pastors. Halimbawa, may calamity, accident, or mayroong mga sakit na kailangan tulungan ang ating po mga pastors. So ito po ay project ng UFM and sa kabila po ang ating tithes and offering. And if we have extra po para po matulungan ang ating mga kalalakihan sa project na ito, yung basket po na nasa gitna ay yun naman po ang ating pagkakaloob sa Panginoon para po makatulong sa mga pastors na may mga urgent or emergency needs. So itaas po natin yung mga kaloob na yan, tanda po ng ating pagmamahal sa atin pong Panginoon, na ibibigay po natin ito, hindi dahil gusto lang nating magbigay, but ang purpose po natin is to honor God, no? So, let us pray. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat o Diyos. Tunay nga, Lord, na Ikaw po ang unang nagbigay sa amin. Ikaw po ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Ikaw ang unang nag-express sa amin ng iyong dakilang pagmamahal sa bawat sandat. Lord, you gave your only Son, Panginoon, para sa aming kaligtasan, Panginoon. And today, O Lord, we want to express also our love for you, Lord, that we want to follow you. We want, Lord, to express, Lord, our honor and adoration, Panginoon, sa pamagitan po ng pagbibigay namin, Panginoon, ng halagang ito, ang aming tithes, maging ang aming offering, Panginoon, maging sa lahat po, Panginoon,
ng mga halaga ng malilikom, Panginoon. Nais naming ibigay ito ng buong puso, Panginoon. Tanda, Lord, ng aming pagmamahal at pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, we continue to ask for your blessing, Panginoon, sa mga anak mo na tapat, Lord, na nanatiling tapat sa pagbibigay, Panginoon. And we pray also, Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nais magbigay pero wala po silang opportunity due to financial problem, Panginoon. Maaring malang trabaho, maaring mahina ang negosyo. But Lord, alam namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ay napakabuting Ama at nakikita mo, Panginoon, ang pangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. And Lord, today, Lord, sa iyo, Panginoon, ang halagang ito, Lord. Tanggapin mo ito bilang tanda ng aming pagmamahal, Panginoon. Magamit nawa ito, Panginoon, sa ikalalago ng inyong ebanghelyo dito sa lupa, Panginoon. Magamit din po, Panginoon, sa mga projects and activities, Panginoon, ng Foursquare Church, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ibigay na po natin ang ating mga tithes and offerings. This coming week, let us enjoy being in God's presence and keep in mind our CCFGC daily church activities. Join us again next week for our Sunday worship. We do start exactly at 9 a.m. So wake everyone in the family early, come in your best attire, and be ready to worship, pray, and listen to God's Word. We do have this on-site here at CCFGC Sanctuary. Or if you have to be on work or restricted by the pandemic, you can still join us online via CCFGC Facebook page. Live streaming of our service happens there. If you still miss our on-site and online service, you can still catch up through our video premiere at 6 in the evening. Open your Facebook account and search for the CCFGC page. Wednesday is our midweek service. Come and join us here in our sanctuary at 7 in the evening. Let us come together and pray corporately. In Acts chapter 2 verse 42, early church gathered to pray together. You can send your prayer requests on or before Wednesday through our CCFGC Family GC. During Sundays, if you come with your children ages 4 to 12, we have prepared a very vibrant and colorful lesson with arts and crafts in our CCFGC Sunday School class happening at our ground floor. Our Sunday school workers will be more than happy to have them. For the teenagers out there, CCFY squads will surely accommodate you in keeping your faith ningas, alab, and liab. Online fellowship is every Thursday via Discord. Approach our friendly squad leaders for more information. Every third Sunday of the month, we are having our face-to-face fellowship for UFM, the gentlemen of our congregation, UFW, the lovely ladies here at CCFGC, and SKC, the little light bearers of our community. So stay a little longer after the service and be encouraged by the topics that will be discussed specially for our UFMs, UFWs, and SKCs respectively. Of course, we will not let the young ones be left behind. CCFY Fellowship is set every fourth Sunday of the month. That is all for this week. Stay connected in all our activities. Enjoy the rest of the week, and God bless us all. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa para po sa additional announcements natin. So, para po sa prayer activities ng ating simbahan, we are encouraged to join ang Dawn Watch Prayer po every Saturday at 5 a.m. So dito po yan sa church. If we are available and we have time, punta po tayo at mag-join po tayo. Sa midweek service naman po natin,
or prayer meeting. Every Wednesday po ito at 7 p.m. So dito rin po sa church. Join po tayo sa ating midweek service. Today po, after the worship service, meron pong fellowship ang lahat ng mga kabataan. So mga Foursquare Youth, wag mo nang uuwi. And we will have our monthly fellowship. Sa December 9 naman po, mayroon ding fellowship ang mga FY. Ito naman po ay Dove Division Christmas Fellowship na may theme na fellowship. Ayan. May registration po itong 50 pesos. Dito po gaganapin sa CCFGC. Ang oras po ay 1 p.m. So, ang mga kabataan po na magjo-join ay nire-require po na mag-costume. Ang suot po natin dapat ay kiddie attire. Ayan. So, halongkatin nyo na yung mga damit nyo nung bata at suotin natin sa December 9. Ayan po. Sa December 10 naman po, second Sunday ng December, ang ating pong election of church officers. Ayan, so let us be prepared po sa darating na election. Ang mga pagbobotohan po natin ay council, deacons, and deaconesses. Sa December 17 naman po ay ang ating Christmas Fellowship. So ang Cavite City Foursquare Gospel Church Fellowship. So ang oras po nito ay 4 p.m. Ayan, so itatak na po natin or i-mark na natin sa calendar natin para sama-sama po tayong mag-celebrate ng Christmas fellowship natin dito po. Today po, after the service, meron lang short meeting ang lahat po ng council. So tinatawagan po na wag po umuwi agad at mag-proceed po muna sa Sunday school room para po sa short meeting. And last po, sa mga parents po na yung mga anak ay sasama bukas sa Sports Fest. So, sa baba po, mamaya, abangan ko po kayo. May papapirma lang po ako sa inyong parents' consent. And ibibigay ko rin po yung list ng mga kailangan dalhin at suotin ng mga bata po para bukas. So, ayan lang po. And today is last Sunday na po ng November. At we will be recognizing and praying po sa mga kapatiran natin na magse-celebrate ng anniversary and birthday next month sa December. So after the video po, we will be requesting Pastora Hani para po ipanalangin sila. Sige po. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday. Sige po, lahat po na ng birthday ng December na andito po, tayo po kayo. At yung nag-celebrate din ng kanilang anniversary, tayo na po para ipanalangin po natin. Hindi po kami magpapalibre. Papanalangin po namin. Lahat po na kahit hindi nabanggit dyan, yung birthday nyo po ng December. Sige, hallelujah. Tayo po ay manalangin. Request ko po ang buong kongregasyon na extend nyo po ang mga kamay nyo para sa ating mga celebrant. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos.
amin pong tinataas ang aming mga kapatiran na nag-celebrate ng kanilang kaarawan, Panginoon, sa buwan ng December, O God. Salamat, Lord, sa panibagong buhay, sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpapala na ipaparanas mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, nawa ay matanggap nila kung ano ang ninais ng kanilang puso, Panginoon. And mag-celebrate sila, Lord, na kasama ang pagmamahal ng kanilang buong pamilya, O God. And of course, paranas mo sa kanila din, Lord, ang pagmamahal mo. And Lord, I pray para sa celebrate ng anniversaries, wedding anniversaries, Lord, sa mag-asawa. Salamat, Lord, na patuloy mong patatagin kanilang pagsasama, Panginoon. Bakuran mo ng anghel, Lord, ang kanilang pagsasama, Panginoon. Na wala nawa ang kaaway ay wala po siyang magawang hindi maganda sa buhay ng mag-asawa, Panginoon. Lord, bagkos ay patatagin mo ang kanilang pagmamahalan, ang pagtitiwala, ang pagkakaroon ng trust, Lord, sa kanilang pagsasama. And I pray also, Panginoon, na habang tumatagal, O God, ay magiging matamis, Lord, ang kanilang pagsasamahan, Panginoon. Lord, lahat ang nandito, Panginoon, celebrate, O God, their life in the anniversary, Lord, sa buwan ng December. Sa iyo ko po itinataas, Panginoon. And I declare blessing to each one of them, O God. Na nawa, Panginoon, ay maranasan nila, O God, ang kaligayahan, pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Tayo po tayong lahat at muli bago po tayo maghiwa-hiwalay sa araw na ito, awitan po natin muli ang ating Panginoon na idalangin natin na samahan tayo ng Panginoon sa susunod na mga araw. No? Tandaan lamang po natin na we are always victorious in Christ. Amen po ba? So lahat ng mga pagsubok and mga trials, idulog lang natin sa ating Panginoon. At sigurado, we are in good hands, sabi nga ng Panginoon. And we are victorious as always. Kaya ito sa ating awitan natin ating Panginoon at sabihin natin na sa habang panahon at sa habang buhay ay papapurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon.
Salamat Lord sa pagtatapos po ng aming panambahan. Akin pong panalangin o Diyos na bago kami umalis sa lugar na ito, ay matanggap po namin ang aming po mga blessings na nagmumula sa iyo. I declare blessing, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, I declare healing sa nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na sa kanila po mga higaan ngayon at mayroon pong karamdaman. Lord, we pray, Lord, for healing in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ang magpapagaling sa aming mga kapatid na may karamdaman. Salamat, Lord, because we know, Lord, a defeated one who cannot give praise and honor to you. But we know, Lord, a man who is victorious, Lord, can give glory and honor to you, Father. Salamat, Panginoon, na kapangyarihin mo, Panginoon, ang iyong mga pangako para sa amin. Lord, sa amin pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay, akin pong panalangin ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Lukuban mo kami sa iyong banal na dugo sa buong linggong ito, Panginoon, sa bawat pag-alis at pagbalik po namin sa aming mga tahanan. Lord, salamat sa iyong pag-iingat. Gayon din po, Panginoon, ikaw po mag-bless sa mga trabaho at negosyo ng iyong mga anak. Panginoon, salamat na ilid mo sila, Panginoon, to a greener pasture as what you have promised. And I rebuke any forms of devourers right now in the mighty name of Jesus. At salamat po, Panginoon, na babalik po kami kasunod na linggo na punong-puno po ng kagalakan at punong-puno po ng pasasalamat. Once again, Lord, we give you back all the glory and honor today in Jesus' name. Amen and amen. Amen. God bless po sa lahat.